Ganito ang sabi ni Jesus, ang ating Panginoon at aring darating na tagapagligtas. Babasahin ko po sa Biblia. Sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang tao po ay nabubuhay sa pagkain araw-araw. Pero hindi po sapat yun. Kasi may kasunod yung sinabi ng Panginoong Yesus. Ano po yung kasunod? Mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. So napakaliwanag ng pagtuturo ng ating Panginoong Yesus ang ating darating. Kung paano tayong mga tao po ay nabubuhay araw-araw sa pagkain, dapat mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Ano po ba yung salita ng Diyos? Tandaan po natin, dalawa po ang ating kalagayan. Meron tayong spiritual, meron tayong physical. Yung physical po, yun ang pagkain araw-araw mula almusal, tanghalian hanggang hapunan. Paano naman yung spiritual? Ang sabi ng Panginoong Yesus, babasahin naman po natin, ayon sa kasulatan. Sa 1, ganito po nakalagay. 1:6-63, ang Espiritu nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo, Espiritu, at ito ang nagbibigay buhay. Maliwanag ano po? Yung salita ni Jesus, anong sabi niya? Nagbibigay buhay, spiritual. Kasi po ang tao, binubuo ng dalawang kalagayan. Meron po siyang physical at the same time, meron po siyang spiritual. Kaya dapat po kumpleto, ano? Hindi lang tayo nabubuhay sa pang-araw-araw na ating buhay, kundi mabuhay po tayo sa salita ng Diyos. Tignan naman natin si Apostol Pablo. Ayon sa kanyang pagtuturo. Babasahin ko po ano? Ito po. Unang Timoteo 4:6. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili sa pagkain espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Yon. Unang Timoteo 4:6. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa iyong pagtuturo, ang sabi niya, dinudulutan mo ang iyong sarili ng pagkain espiritual. Ngayon, si Pablo lang po ang kumakain. O, tuloy po natin sa isang talata. Sa 16, sa 13. Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao. Sa harap ng mga tao, sabi po ni Apostol Pablo, sa pangangaral at pagtuturo. Yung pong napapangaralan at saka yung nangangaral, ang sabi ni Pablo, kumakain ka ng pagkain espiritual. So, ang paginabang parehas po patas. Hindi po lamang yung nagtuturo. Yung nagtuturo at yung tinuturuan, kapag nakikinig po sila ng salita ng Diyos, pareho silang nakikinabang sa pagkain espiritual. Kaya natutupad yung kasulatan. Anong sabi ni Apostol? Si Jesus, hindi lang nabubuhay sa pagkain ng tao, kundi mabuhay ka rin sa salita ng Diyos araw-araw. Di po ba napakaganda yan, ano? Kaya tatandahan po natin, kailangan natin ang salita ng Diyos. Tanggapin man mo ninyo o hindi, talagang yan po kailangan natin. Kaya nga po sinishare sa atin ang salita ng Diyos o ang mabuting balita na pinabanggit po sa kasulatan.
Kasi po, malaki ang pakinabang nito. Ano pa ang pakinabang nito? Kapag nakikinig ka. Babasahin pa po natin sa libro ng Roma. Kung ano pa ang pakinabang sa pakikinig. Ano po? Sa libro ng Roma. Ayon kay Pablo pa rin. Ang sabi po ay ito. Hindi ko ikinaiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa Udyo at gayon din sa mga Grego. Ayun. Ano po ang salita ng Diyos? Sabi ni Pablo, this is the power of God unto salvation. Kanino? Sa mga tao. So, ibig sabihin po, hindi ka lang kumakain ng pagkain spiritual at the same time ay meron pang kaligtasan ino-offer. Kailan magaganap yung kaligtasan? Ibinibigay ng Diyos. Ayon kay Pablo pa rin. Babasahin ko po. Ito, 2 Korinto 6:1. Yaman kami magkakasama sa gawain ng Diyos. Anong gawain ng Diyos? Pangangaral po. Nakikiusap kami sa inyo, siling inyo, yung kausap, pinangangaralan, na huwag ninyong sayangin ang kagandang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon, ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakloloan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon. Ito na ang araw ng pagliligtas. Kailan nangyayari yung pagliligtas ng Diyos? Kapag nakikinig po tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Alam niyo po, ang benepisyo, halimbawa ganito. Nandito po ako sa lugar na ito, sa Pretil Public Market. Ito po, ayan naman si nanay, oh. Nanay. Ayan. Kapag nakikinig ka na salita ng Diyos, at the moment, at bigla kang nabuwal at namatay ka, yun yung kaligtasan mo. Pagkamatay mo, dadaretso ka na sa paraiso ng Diyos. Kasi nakikinig ka. Yun po ang nakalagay sa Biblia eh. Kaya napaka-importante po ang makinig. Yan, sabi ni nanay, mahal yan Diyos. Yan, maganda yan. Kasi, O sige nanay, ano? pag sa buhay natin. Ayan nanay, yan. Oh. Pagmulat ng pag-ising natin, yan ang number 1 tinatawag natin. Sabi mo, ano sa puso natin. Diba? Nakita niyo po, pagkagising pala, si nanay, sa Diyos na siya. Talaga naman. Magandang patutuho yung sinasabi ni nanay. Yung pagkagising mo pa. Problema po yung iba, pagkagising ang harap almusal. Mali pala yun. Mas magandang yung kay nanay, ang tularan natin. Pagkagising pa lang sa Diyos na kagad ang kanyang punteriya. Oh. Napakaliwanag po ang aral ng Diyos, Today is the day of salvation. Hindi po bukas, makalawa, sa isang linggo, sa isang taon. Today. Ano yun today? Ngayon din. Sasaklolot kita ang sabi ng Panginoon Diyos. Di ba napakaganda yan? May problema ka? Nakikinig ka ng pangangaral na salita ng Diyos? Hindi mo namamalayan yung problema mo, unti-unting nilulunasan ng Diyos. Babasa po tayo. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ganito po nakalagay. 11:28 ng Mateo. Ito po, Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at nahihirapan luba sa inyong mga pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kita nyo po? Lahat ng may problema, lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus. At anong gagawin po sa problema? Sabi ni Jesus, pagagahanin ko.
Oh, ayaw nyo po bang gumahan ng inyong pamumuhay? Ano lang ang kailangan nyo? Si Jesus. Amen. Oh. Kapag tinanggap mo si Jesus, kahit ano ang iyong bisyo, kaibigan, kaya kanyang baguhin. Lahat ng gusto mong mawala sa iyong bisyo, hingin mo lang ang tulong ni Jesus, alisin niya yan. Kanya lang, nagsisimula po ang lahat sa pamamagitan ng pangangaral. Hindi po pwedeng alisin niya nang hindi ka malang humingi ng tulong sa Panginoon. Parang ganito lang, may problema ka, lumapit ka sa iyong mga kamag-anak. O, kung meron sila, matutulungan kanila. Pero kung hindi ka lumalapit, paano kanila matutulungan? Lagi nyo pong tatandahan yan. Wala pong taong hindi nagkakaroon ng problema. Lahat ng tao may problema. Hindi nawawalan ng problema ang tao. Pagkamulat pa lang ng umaga, problema na kung ano ang kanyang kakainin. O, di ba problema yan? Yung iba po, kasalukuyan nag-aalmusal, anong nasa isip? Ano kaya ang tanghalian? O, problema na naman. Isipin nyo, kumakain ka ng almusal, problema mo ang tanghalian. O, kaya tatandaan po natin, gusto po natin gumahan ng ating buhay. Nandyan si Jesus. Sabi ng ating Panginoong Yesus, "Come to me, all of you." Lahat na may problema, kahit anong problema mo, lumapit, magtiwala ka lang. Amen. Babasa po tayo uli ng talata. Ito sabi ni Jesus, 1:14:1. Huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. O, kita nyo po? Maniwala lang kayo. At ang problema nyo, hindi nyo alam, unti-unti nang sinosolve ng Diyos. Hindi mo na kailangan isolve ang problema mo. Hayaan mo ang Diyos ang mamroblema sa problema mo. Ano lang ang gagawin mo? Idulog mo sa Kanya at maniwala ka. Kaya yung ibang tao po, bakit hindi sila nagtatagumpay? Kasi po, ayaw nilang maniwala. Ano ang sinasabi nila? Ibibigay kaya ng Diyos ang gusto ko? Hindi ka pa lumalapit, nagtatanong ka na eh. Ibibigay po yan 100%. Oh. Ibibigay ng Diyos yan. Bakit? Hindi naman po sinungaling ang Diyos eh. No, sinabi niya, lumapit ka sa akin, paniwalahan mo yun, sigurado. Tutulungan ka ng Diyos. Huwag mong, anong tawag dito, double-minded. Huwag kang mag-alinlangan. Magdalawang isip, sabi ni nanay. Direct the point sa itaas, isa lang. Oh, nakita nyo, sagot ni nanay, huwag kang mag-alinlangan. Tama yun. Basta, maniwala ka. Yun lang naman ang sukatan eh, wala nang iba. Kaya gwapo ka, kaya hindi ka maganda o maganda ka. Basta maniwala ka. Believe. Ang sabi niya, today is the day of salvation. Di mo ba napakaganda yan, ano? Ngayon. Oh. Kaya sabi ni Jesus, ngayon ang paglapit niyo sa akin. Kaya minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa Kalye Herbosa Street. Kalye po ito, Herbosa Street ito, yung kinatatayuan ko, ano? Ayun, nasa likod naman yung retail market kung tawagin. Ayun, sa likod ko po. Kaya ngayon, nakatayo ako dito sa
Herbosa Street, District 1, Tondo, Manila. Ano ba? Kaya hanggang dito na lamang kaibigan. Sana meron po kayo napulot. Huwag naman nasayang yung pagkakataon. Ano? Alam nyo po, ang tawag dito, pag hindi po kayo naniwala, huwag nyo po akong paniwalaan kasi hindi po ako yun. Yung salita ng Diyos ang pinangaral ko. Ano? Kahit nagugwapuan kayo, ha? Kasi po marami nagsasabi gwapo daw po ako. Ayan. Sinasabi lang po nila, no? Ayan. Ayan. God bless us all.